Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang nagpapakilala na ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babaksak ang bawat karihang nahahati at magkakalabang pangkat at mawawasak ang bahay roon. Kung maghimaksik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung kayo'y papalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang ang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatahang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang nagkakalat ng hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng pagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggagalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama sa pinto ng pito pang espiritong masasama kaysa sa kanya at papasok siya at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Minsan sa Ebanghelyo, may mga yugto na mapapasabi ka na lang na, sayang no? Sayang kasi hindi nakita ng mga Israelita ang kababalaghang ginawa ng Diyos. Hindi na nakita sa harapan na mismo ng mata nila. Gumagalaw ang Diyos. Pero hindi nila napansin. Gumawa ng kabutihan ng Diyos sa harapan nila, pero ano ang tugon nila? Ay nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ng prinsipe ng demonyo. Kung sana nakita nila na ang Diyos ang gumagalaw sa harapan nila, hindi pagdududa ang sana naging reaksyon nila, kundi pagpupuri ang naging tugon sana nila. Sayang dahil hindi nila napansin yon. Ba't hindi nila napansin? Yan ang magandang tanong. Ba't hindi nila napansin na ang Diyos ang gumagalaw sa harapan nila? Dahil sarado ang kanilang isip. Dahil gusto nila na ang Diyos ay pumasok sa pag-iintindi nila kung sino ang Diyos. Kailangan pumasok siya sa standard. Kaya nga, di ba, sa Ebanghelyo,
maraming hindi naniniwala sa Kanya dahil iba yung expectation nila. Iba yung inaasahan nila, kaya hindi sila naniwala. Iba yung inaasam nila, kaya hindi sila naniwala. Maganda rin po sa atin, no, bilang mga Kristiyano ngayon, sana walang sayang at wala tayong masasabing, sayang dumaan pala ang Diyos sa harap ko. Sayang nagpakilala ang Diyos sa akin. Bakit hindi ko napansin? Sana walang sayang. Paano natin gagawin yun? Buksan natin ang ating mga mata na mas makita natin ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Hindi sa sarili lang nating pag-iisip o sarili nating expectation. Minsan nadidisappoint tayo kung yung si Lord hindi binibigay yung ine-expect natin. Yung iba ho, sumasama pa nga ang loob. Pag yung ine-expect natin, hindi binigay ni Lord. Pero maganda rin tignan na ang Diyos, hindi yung ine-expect natin ang binibigay. Pero higit pa sa ine-expect natin ang ibinibigay. Kaso nga lang tayo, nakakulong tayo, etong gusto ko. Pero ang handog ng Diyos sa atin, mas malawak pa. Ang pagpapakilala ng Diyos sa atin, iniisip natin, eto siya, hindi. Is bigger than our understanding. Maganda rin sa atin, no, bilang Kristiyano, na muling naisin na makilala si Jesus. Muling naisin at muling makita ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Sa araw pong ito, October 13, bagamat hindi natin pinagdiriwang sa isang liturhiya, pero ang October 13 po ay may espesyal na puwang din sa bawat Kristiyano na nagmamahal kay Maria. October 13 po ang huling pagpapakita ng mahal na Birhen sa Fatima sa 3 bata. Nagsimula ang kanyang pagpapakita ng May 13 at tuwing ika-13 ng bawat buwan, sila ay nagkikita ng mahal na Birhen hanggang October. At nangyari po yung tinatawag nating miracle of the sun. Kung saan ang mga tao ay nagsabing, bigyan nyo kami ng tanda. Bigyan nyo kami ng tanda na si Maria talaga nagpapakilala sa inyo. At habang nagrosaryo sila, noong October 13, umuulan buong araw. Ang araw ay gumalaw sa kanyang pwesto at lumapit sa kanila. Natakot sila at nagtakbuhan. Akala nila lalamunin sila ng araw. Pero bumalik ulit. At yung ulan, nawala. Natuyo yung lupa na nabasa sa buong magdamag na ulan. Ang kanilang mga damit ay naging tuyo. Siguro sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan sumayaw pa ang araw para maniwala tayo kay Jesus. Hindi na natin siguro kailangan antayin pa na sumayaw ulit ang araw para makita natin ang galaw ng Diyos sa buhay natin. Sapat na ang ating pagtitiwala at buong pananalig sa Kanya. Humaharap tayo sa Diyos na bukas ang mata natin, may pananampalataya para hindi pagdududa ang tingin natin sa Diyos, kung hindi pagpupuri sa Diyos ang ating sambit. Kaya magandang imbitasyon sa atin, maging sensitibo sa daan ng Diyos sa buhay mo. Maging sensitibo sa paggalaw ng Diyos at paggabay ng Diyos sa iyong buhay para hindi pagdududa ang ating pagtingin sa Diyos, kundi pagpupuri at pasasalamat sa walang hanggang paggabay niya sa atin. Ang Diyos na laging nariyan, kapiling natin, kasama natin, kalakbay natin. Andiyan ang Diyos, sana ay mapansin lagi natin ang kanyang mga hakbang sa buhay natin.
Amen.